Posibleng sa September 24 pa masimulan ang salvaging operation ng tumaob na MV Princess of the Stars. Ayon kay Maritime Industry Authority Officer in Charge Len Bautista, nahihirapang pagkasyahin sa barge ang mga gamit ng tinatawag na Titan na siyang magsasagawa ng pag-salvage. Patuloy namang pinag-aaralan ng Marina ang report ng Board of Marine Inquiry kaugnay sa ferry tragedy. Iniimbestigahan din ng Marina ang isa pang barko ng Sulpicio Lines na MV Cotabato Princess na bumangga sa ginagawang port terminal sa Iloilo City kahapon. Wala namang iniulat na nasaktan sa naturang insidente. Sa ibang balita, tig sa 10 milyong piso na ang patong sa ulo ni MILF Commander Bravo at Umbra Cato at kasabay nito, pinaimbestigahan na rin ng MILF ang mga pag-ataking kinasasangkutan ng dalawa. Narito po ang report. Seryoso raw ang Moro Islamic Liberation Front na papanagutin ang mga ground commander nilang sina Umbra Cato at Bravo kapag napatunayang sila ang nasa likod ng pag-atake sa mga komunidad sa North Cotabato at Lanao. At kasunod ng pagbuwag ng gobyerno sa peace panel nito, bumuo ng isang espesyal na komite, ang Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF, para tutukan ang alegasyon laban sa mga tropa ng dalawang commander. The Central Committee is very serious in the idea of conducting an impartial investigation doon sa mga alleged na atrocities. Pero gaya ng gobyerno ng Pilipinas, may batas manong sinusunod ang MILF. Ang disciplinary board ng BIAF ay upang ito ang hahawak sa mga kaso na involve yung elements ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Nauna nang sinabi ng liderato ng rebeldeng grupo na hindi nila basta-basta isusuko sina Bravo at Cato. Kaya ang DILG ginawa ng 10 milyong piso ang patong sa ulo ng dalawang commander. We are increasing the reward to 10 million each so that we will encourage more people to help. Tuloy man ang pagtugis ng militar sa mga tropa ni Bravo at Cato, kahit papaano'y hinay-hina raw sila ngayon bilang paggalang sa Ramadan. We're very, very careful not to disturb the religious atmosphere of Ramadan. Michael Vati ng inyong Soksi. Samantala, kinantsawan ni MMDA Chairman Bayani Fernando si Senate President Manny Villar kaugnay sa kanyang pahayag na tatakbo siya sa 2010 elections. Ayon kay MMDA Chairman Bayani Fernando, huli na si Villar dahil nauna na siya sa pagdedeklara ng kandidatura. Ang alam din daw ni Fernando, siya pa lang ang kandidato ng Partido Lakas. Si Senadora Miriam Santiago naman, walang nakitang masama sa maagang deklarasyon ni Villar. Matatandaang mainit ang senadora sa isyu ng umunoy premature campaigning ng ilang posibleng presidential ball. Pero ayon kay Santiago, hindi maituturing na maagang pangangampanya ang pagdedeklara ni Villar. The earlier we learn about it, the better, so that we can watch out if they are engaging in premature campaigning. Nakapag-desisyon na rin sa wakas, ha? Ay, pero mukhang late na. Bakit nauna na ako eh. Personal na nakiramay si Pangulo Arroyo sa mga naiwan ng radio anchor na si Fidela Magpayo o mas kilala sa tawag na Tia Deli. Ay sa Pangulo, malapit na kaibigan ng kanyang ama at ina ang pumanaw na broadcaster. Sa katunayan, kasama pa raw si Tia Deli, si dating Pangulong Diosdado Macapagal at asawa nitong si Eva sa pagbo-ballroom dancing. Kasama rin sa nakiramay si Cecil Guidote Alvarez ng National Commission on Culture and the Arts. Ay kay Alvarez, pinoproseso ng nominasyon ni Tia Deli bilang National Artist. Ililibing ang yumaong haligi ng radio broadcasting sa Loyola Memorial Park sa Marikina ngayong Sabado. Nagpiyansa na naman sa isa pang kaso ng libelo ang publisher ng Diaryong Malaya na si Jake Macasaet. Tig 10,000 piso ang binayaran ni Macasaet at ng 2 pang kapwa-akusado sa kasong isinampa ni dating DILG Undersecretary Narciso Santiago Jr. May kinalaman ng kaso sa isang artikulong inilathala ni Macasaet noong 1999 kung saan kinwestiyon ang pagkatalaga kay Santiago sa posisyon. Dauna na naglagak ng piyansang 10,000 piso si Macasaet sa kasong libel na isinampa ni dating Rizal Governor Casimiro Iñares Jr. noong ding 1999. Aktual na pakikipaghabulan, paggulong at pagbangga sa isang bahay ng isang kotse
Kuwang-kuwa po sa camera. At bagong season ng National Football League o NFL sa Amerika binuksan sa pamamagitan ng isang concert. Narito na po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa dalawang magkaibang lokasyon sa Buenos Aires, Argentina, sadyang nagsunog ng tren ang ilang galit na mga pasahero. Hindi na raw kasi nila natiis ang tagal ng mga tren na dapat ay dumarating kada 8 minuto. Tila wala namang nagawa ang pulis na gumamit pa ng tear gas at rubber bullets laban sa mga nag-aalburutong pasahero. Formal nang tinanggap ni US Senator John McCain ang nominasyon sa kanya ng Republican Party sa pagkapangulo ng Amerika. At sa kanyang acceptance speech, sinalag niya ang paratang ng mga Democrat na ipagpapatuloy lang niya ang mga patakaran ni President George W. Bush o pa rin daw ang kanyang suporta sa Iraq War. Pero pangako ni McCain, parating na raw ang pagbabago. Pero sa labas lang ng pinagdarausan ng Republican Convention, tuloy ang sigaw ng mga kontragyera. Agad naman silang binuwag ng mga pulis at nang aresto pa ng mga relista kasama na ang dalawang mamamahayag. Animoy eksena sa kinahuhumaling ang video game na Grand Theft ang car chase na ito sa Houston, Texas. Maya-maya pa, eto na ang inabot ng kotse na nagpahabol sa mga pulis. Patuloy pa rin inaalam kung bakit tumaharurot ang driver at piniling makipaghabulan sa mga pulis. Pabongga nga ng pabongga ang mga season premiere ng mga TV drama sa Amerika. Ang unang episode nga ng bagong season ng Entourage, animoy pelikula dahil sa isang teatro pa nag-premiere. Excited naman ang cast at ang kanilang executive producer na si Mark Wahlberg. Ito pang isang bagong season na iba sa ordinaryo, ang season kickoff ng National Football League na naging concert. Ilang oras munang absent ang mga star players ng paliga para magbigay daan sa mga pansamantalang bida. Ang mga performer na sina Natasha Bedingfield, Usher at ang Mr. ni Nicole Kidman na si Keith Urban. Para sa saksi, Marvin Tumandao, nag-uula. Nakalabasan ng Philippine Heart Center ang Eraserheads lead singer na si Ellie Bendia. Ayon kay Dai Kabuhat, co-manager ng kasalukuyang banda ni Ellie na pupil, dinischarge na si Ellie matapos ang huling konsultasyon nito sa kanyang doktor. Naging maganda naman daw ang kanyang recovery. Sumailalim si Ellie sa ika-4 na angioplasty para tanggalin ng bara sa isa sa mga ugat sa kanyang puso. Record high po ang bilang ng mga law graduate na kukuha ng 2008 bar exam simula ngayong linggo. Ayon sa Korte Suprema, umaabot sa 6,533 ang mga barista ngayong taon. Hinati sa 4 na linggo ng Setyembre ang pagsusulit na gaganapin sa De La Salle University sa Taft Avenue, Maynila. At dahil sa dami ng mga barista, asahan na raw ang pagsisikip ng trapiko sa mga daan malapit sa DLSU sa 4 na linggo ng Setyembre. Isasara rin po ang bahagi ng Taft Avenue mula Quirino hanggang Pablo Ocampo Street mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi sa mga araw ng pagsusulit. Paalala naman sa mga barista, agahan na ang pagpunta sa exam venue dahil bukas na raw ang mga gate ng DLSU simula alas 5 ng umaga. Parang Pasko ng mga Pinoy, tatagal po na 120 araw ang Oktoberfest ngayon taon. At sa kick-off nito, dumagsa ang mga beer lover at walang pagod na nakipagrakrakan sa pinakaabangang beer festival. Saksi si Joseph Moro. Opisyal na nagsimula ang 120 days ng Oktoberfest dito sa may San Miguel Avenue sa Pasig City. Pinangunahan ni San Miguel President Ramon ang seremonya na nagbukas sa selebrasyon ng Oktoberfest. Ito ang kick-off party at magkakaroon pa ng mga party sa iba't ibang lugar sa bansa. Iba't ibang banda ang tumugtog sa pagdiriwang. Sa gitna ng pagdiriwang ay hindi naiwasan na magkaroon ng konting gulo. Nakabarikada kasi ang main stage kung saan magpe-perform ang pinakamalalaking banda. Ang mga walang ticket ay hindi pwede makapasok dito. Ang mga nasa labas ay nakontento na lamang na makinig sa mga banda. Sa gitna ng pagtugtog ng bandang River Maya, di na nakatis at binaklas ng mga tarpaulin na nakaharang. May ilang tumawid pa pero agad naman silang dinampot ng mga security. Gayon pa man sa kabuuan ay mapayapa ang pagdiriwang. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Para sa karagdagang balita, patuloy na tumutok sa GMA News and Public Affairs at maglagon sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ay ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, itype lang po ang GMA News Face On at isend sa 4627.